Hindi ba palagi ko pong sinasabi sa inyo na ayaw ko ng hospitals kasi diyan mas marami akong nakikitang mga kaluluwa. I do not claim to know everything. I do not have answers to everything. I'm just telling you, sinasabi ko lang po sa inyo, o kinukwento ko lang po sa inyo yung mga karanasan ko, yung mga nangyayari sa buhay ko, kasi katulad nga po ng palagi kong sinasabing paulit-ulit, pinanganak akong ganito. Hindi po ako nagsasalita noon kasi hindi naman kailangan, wala namang relevance. Ano ko nakakita ko ng kaluluwa ng patay? Hindi naman po palagi. Hindi naman po. At bihirang-bihira po ako makakita ng kaluluwa sa sementeryo. Taliwas sa inaasahan ng iba, akala ng iba, pag sementeryo, dapat matakot ka kasi maraming kaluluwa. Hindi po. Sa sementeryo, walang tumatambay na kaluluwa. Bihira. Usually, dumadating lang sila pag araw ng mga patay kasi alam nilang maraming bibisita. May mga nagdadasal at nag-offer ng mga kandila. Ako po, yung sa ospital, lalo na po sa morgue, madalas kasi kaming mag-shooting sa mga morgue, hindi lamang po sa morgue ng ospital, kundi sa morgue ng mga punerarya. Alam yan ng mga kasamahan ko. Alam yan ng halos lahat ng mga artista na nag-shooting talaga sa totoong morgue. Bihira yung makeup. Ang ibig pong sabihin ng makeup, hindi totoong morgue, ginawa-gawa lang. Normally, inaabot kami ng late, gabi. Kasi hindi pwedeng mag-shooting sa lugar na ganyan na maraming tao at busy. Negosyo nila yan eh. Yung sa ospital, siguro nakapagkwento na ako sa inyo ng mga 3 beses. Yung sa morgue, may na-experience ako isang morgue. Pagpasok ko doon, kasi nauna yung, meron pang kinukunan sa amin doon sa isang location, nauna na po yung iba doon sa morgue, pero wala pa silang kinukunan dahil wala pa rin po ako, o wala pa po yung mga pangunahing artista. Pagpasok ko doon sa morgue, tinanong ko sila, meron bang higang cadaver, ibig sabihin po yung patay na body na nandun, kasi karamihan ng morgue meron yan, lalo na hindi natutubos. Naku, hindi pa po ako nakakatapos magsalita, meron na ako nakita. Di syempre, tumigil na po ako. Nag-aaral ako ng dialogue ko, tinitingnan niya ako. Una, parang shadow lang. Pero nung umikot siya, tinitingnan niya po ako. Talagang tinitingnan niya ako. Alam niyo, pag tinitigan ka ng isang namatay na alanganing kaluluwa, alam mo namang kaluluwa na yon, pero ang ibig ko sabihin, hindi umaalis, nandun siya sa katawan, nandun siya sa tabi ng katawan niya, nakatayo, hindi gumagalaw, titingnan ka lang niya ng titingnan. Alam niyo, kahit pinanganak po akong ganito, nababother pa rin po ako. Hindi ko maalala yung dialogue ko. Kaya ayaw ko ng hospital, ayaw ko ng morgue dahil dyan. Itong nasa morgue ito, kaya ako masyadong naapektuhan kasi tinititigan niya talaga ako kasi alam niyang nakikita ko siya. Pero hindi siya nagsasalita. Feeling ko, litong-lito siya. Kung bakit nakikita ko siya, pero hindi ko kinakausap. Ayaw ko po mag-umpisa kasi pag nag-umpisa ako magkipag-usap, naku po, karamihan sa kanila, ang dami ng tanong. Ang hirap din po Ilang beses ko na yan na-experience. Yung eksena, kunyari namatayan ako na nandun yung bangkay, yung cadaver ng mahal ko sa buhay, na dapat mag-e-emote ako, dapat magdadrama ako. Hindi ko po nahihirapan ako pagka ganun kasi ako lang naman na nakakakita eh. Ako lang na nakakakita. Yun naman pong sa ospital,
yung pinag-tapingan namin nung asawa ng asawa ko, ito lang pong huling ginawa kong soap. Madalas kami sa hospital. Doon, may mga nagsasalita talaga na naiwan. Ang kaluluwang kadalasan pong nasa hospital kasi, yung mga namatay na walang pagkakilanlan, hindi natutubos, hindi pa alam kung sino, o yung ginagamit siguro, o dinodonate siguro yung mga organs para pag-aralan. Di ko po alam, di ko po sure yung part na yon. Ang alam ko lang po, yung kasi palagi silang nagtataka at ayaw umalis. At may hinahanap. At pagtatanungan ako, nakita mo ba yung asawa ko? Ba't ako ba nandito? Yung hindi ko masagot. Hindi po ibig sabihin ko mo nakikita ko sila. Alam ko palagi kung anong sasabihin ko. At saka normally, pag nasa ospital ako, nagtatrabaho ako. Kaya yung mga nag-aambisyon na gusto nilang mabuksan ng todo ng 100% ang third eye ninyo, hindi po ganun ka enjoyable, ika nga. Akala ninyo napaka-powerful ninyo dahil bukas ang third eye ninyo. Hindi po. Isipin ninyo, pinanganak akong ganito. Nakikita ko yung mga kaluluwa. Nakikita ko yung mga elementals. Hindi ko naman po sinasabi sa mga kapwa ko. Kasi yun nga po ang sabi ng lola ko sa akin at ng lolo ko. Huwag ka magsasalita kasi mapagbibintangan ka na ikaw ang dahilan o yung mga kaibigan mong hindi nila nakikita ang dahilan kung bakit nagkakasakit. Sa probinsya po yun. Pero dito sa Maynila, pagka nagsalita ako ng ganon, hindi naman yun ang sasabihin ng mga tao. Ang sasabihin ng mga tao, ay nako, nababaliw na yan, mental yan, o may tumitira yan. Kung alam lang nila. Ang akala ng mga tao, yung iba yung mga hindi nakakaintindi. Akala ng mga tao, lahat ng ang mga katulad ko, ewan ko rin yung iba, I'm sure meron din ang loloko. Ako kasi, hindi po ako nagdadrama tungkol dyan. Pag nagkwento ako, kwento talaga. Kasi karanasan ko yun eh. Hindi ko dinadrama. Kung ano yung nakita ko, kung anong sinabi sa akin, kung anong sinabi ko, yun din po ang ikukwento ko sa inyo. Isipin na nga po ninyo, pinanganak na ako ng ganito, sanay na sanay ako, pero hindi pa rin ako mapalagay pagka merong ganong sitwasyon. Kaya ayaw ko ng ospital, ayaw ko ng morgue. Yun po yun. Yun din pong pagdalo sa mga yung burol. Hindi ko ma-explain kung minsan kung bakit ayaw kong pumunta sa burol. Hindi naman po lahat ng lugar, lahat ng namatay na nandyan na nakikipag-usap. Pero marami pong nakikipag-usap. Hindi bali po kung ang burol ay sa bahay. Pero pag ang burol po nandoon sa punerarya, maski pag gaano kasosyal, meron pa rin mga nagkakalat-kalat na kaluluwa dun. Yung iba, usyoso lang. Ayaw palang umalis. Sinisilip ko anong nangyayari. Binabasa nila yung mga kung sinong pumirma. Totoo yan, binabasa nila yan. Nakikita ko, di lang ako kumikibo, kumisan natatawa ako. Kasi tinitingnan nila kung sino nang dumalaw, yung nagpumirma. Binabasa din po nila yung mga card, kung merong card. Binabasa nila yung pag nandyan, paano po, binabasa nila kung sino nagpadala ng bulaklak, maniwala kayo. Ako, hindi po ako pumupunta dyan kasi bihiran naman po yung totoong palaging may kaluluwang nandyan. Normally po, pag namatay na, lalo na kung close sa akin or kaibigan ko, magsisindi na lang ako ng kandila sa bahay, ipagdadasal ko, tapos sasabihin ko, God bless you, na sana tahimik ka na, that you're protected and you're safe in the arms of God, in the arms of Lord Jesus. Ganun lang po. Siniyare ko lang sa inyo kasi naalala ko na naman kasi meron akong dapat shooting sa punerarya. Meron din sa hospital. Ayaw ko talaga ng hospital. At saka yung lalagyanan ng mga patay. Sige po. I love you po. God bless all of you. I pray for all of you. Thank you.